Ating pagbibigay galang sa ating Arsobispo nitong Archdiocese ng Ozamis, Most Reverend Archbishop Martin Sarmiento Muad, at sa ating pagkapaguko nitong Malachal Parish, Cagayan Misamis Occidental, Reverend Father Alfredo Malalis. Ito ang krusada sa pagtuong Katoliko o ang krusada ng pananampalatayang Katoliko. Sa ngalan ng Catholic Crusade Ministry, one of the evangelistic arms, at ang Apologetics Ministry ng Oasis of Love Charismatic Community, sa ating Head Crusader, Tatay Paul San Pablo Alima, na siyang main sponsor nitong ating lingguhang programa, mga kapatid, sa ating Lingsuan na siyang ating head servant ng Oasis of Love, at sa lahat ng ating pamilya sa CCM at ng Oasis of Love. Mga kapatid, special greetings na rin ni Brother Nicolay Lucenius at sa lahat ng Catholic Faith Defenders ng Dipolog City Chapter. Maraming salamat. Ngayon mga kapatid, ating pag-uusap-usapan ang patungkol sa baptism o ang bautismo o ang pagbibinyag. Dahil mga kapatid, kung inyong napapansin, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay nagbibinyag o nagbabautismo ng mga sanggol o mga bata, taliwas sa doktrina o turo ng ating mga kaibayo ng paniniwala, na kung saan sila ay nagbabawal ng pagbibinyag o pagbabautismo ng kabataan, lalo na sa mga sanggol. Mga kapatid, atin ngayong tatalakayin kung biblical nga ba ang infant baptism o imbento lamang ito ng Santa Iglesia. Ngayon, atin itong tutunghayan. Mga kapatid, ano nga ba ang opisyal na doktrina o opisyal na katuruan ng Santa Iglesia patungkol sa baptism o sa bautismo? Mababasa natin iyan sa Catechism of the Catholic Church, ang aklat kung saan doon mababasa mga opisyal na turo ng Santa Iglesia. Mababasa natin iyan sa CCC o sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 977 hanggang sa 978. Atin itong babasahin. Our Lord tied the forgiveness of sins to faith and baptism. Go into all the world and preach the gospel to the whole creation. He who believes and is baptized will be saved. Baptism is the first and chief sacrament of forgiveness of sins because it unites us with Christ, who died for our sins and rose for our justification, so that we too might walk in newness of life. When we made our first profession of faith while receiving the holy baptism that cleansed us, the forgiveness we received then was so full and complete that there remained in us absolutely nothing left to efface, neither original sin nor offenses committed by our own will, nor was there left any penalty to suffer in order to expiate them. Yet the grace of baptism delivers no one from all the weakness of nature. On the contrary, we must still combat the movements of concupiscence that never cease leading us into evil. Gaya ng ating nabasa, ang sakramentong ito ang pinakaunang sakramento kung saan tayo nililinis sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pagbibinyag o pagbabautismo, tayo ay nagiging malinis sa ating mga kasalanan. Ano nga ba ang utos ng Panginoong Hesus patungkol sa baptism o sa bautismo? Mababasa natin iyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang sa 20. Ito ang ating mababasa. Kaya't habang kayo'y humayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa,
Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mga kapatid, gaya ng ating nabasa, bibinyagan o babautismohan ang lahat ng klaseng tao. Lahat ng klaseng tao, babae man, lalaki, matanda, bata, no? Lahat ng klase. Lahat ng tao sa buong mundo, including na doon ang mga sanggol. Pwera na lang kung katuruan ng inyong sekta na kinaaniban ay para sa inyo ang sanggol ay hindi tao, ay of course hindi nyo na babautismuhan ang mga sanggol, pero ayon sa utos ng Panginoong Hesus mismo, babautismuhan ang lahat ng tao. Kung para sa inyo, tao ang inyong mga sanggol, edi babautismuhan ninyo iyan, di ba? Mga kapatid, ang Panginoong Hesus mismo ang may sabi na hayaan natin na lumapit ang mga bata sa Kanya. Mababasa natin iyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 14. Ngayon mga kapatid, paulit-ulit nating dinidiscuss dito na ang Santa Iglesia ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kanyang katawan at siya ang tagapagligtas dito. Ngayon mga kapatid, gaya ng utos ng ating Panginoong Jesucristo na palapitin sa kanya ang mga kabataan at ang Santa Iglesia ang kanyang katawan, paano natin mapapalapit ang mga bata sa Panginoong Jesucristo kung ayaw natin itong binyagan? Alam natin, I am quite sure personally na aminado ang mga sektang tatag lamang ng tao na ang definition din para sa kanila ng bautismo o pagbibinyag ay initiation rites. Ano ba ang initiation rites? Yan ang proseso ng pagkakamiyembro ng isang tao sa isang sekta baka kaya or sa isang gaya ng isang fraternity, no? Gaya ng isang fraternity na hinahampas sila ng kahoy, pinapadel sila. Yan ang initiation rites sa kanila. Samantalang ang samot-saring iglesia ay sa pamamagitan ng pagbabautismo nila. So ngayon, kung naniniwala sila sa sabi ng Panginoong Jesucristo na palalapitin sa Kanya ang mga bata, samantalang ang iglesia ay ang katawan ng Panginoong Jesucristo, paano natin mapapalapit ang mga kabataan kung ayaw nyo itong gawing miyembro ng inyong sekta, no? Sa pamamagitan ng pagbabautismo. Ngayon mga kapatid, kung ating babasahin ang sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang sa 12, ito ang ating mababasa. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo na ilibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Gaano nga ba kahalaga ang tuli sa panahon noon o sa biblical times? Mga kapatid, ating babasahin ang sulat sa Henesis, Kapitulo 17, versikulo 9 hanggang sa 13, at ito ang ating mababasa. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong saring lahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang iyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan.
Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin sa pagsapit ng ikawalong araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaan ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. So mga kapatid, ang pagkakatuli pala ay ang palatandaan ng kasunduan in between God and the people of Israel or ni Abraham, no? Nung unang panahon, ang pagkakatuli ng bawat sanggol 8 days after birth ay ang palatandaan na ang tao ay sumusunod o nakikipagkasunduan sa Diyos. At gaya ng mababasa sa sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Kolosas, ang baptism or ang bautismo ay ang pagkakatuli ng espiritual na paraan. Mga kapatid, kung ang pagkakatuli ng espiritual ay ang baptism or ang baptism ay ang pagkakatuli ng espiritual na paraan, samantalang ang pagkakatuli ng bawat lalaki ay 8 days after the birth of an individual. So bakit natin pagbabawalan ang mga sanggol na bautismuhan? No? Gaya ng nababasa natin, ang circumcision is the initiation rite before, no? Sa Jewish na pamamaraan or sa relihiyon Judaismo or sa relihiyong Judaism, ang tuli ay ang initiation rites. Samantalang ikinakandak yan, ginagawa yan 8 days after a child was born. Samantala, sa Christian practice naman o sa Kristiyanong pamamaraan, ang baptism hindi lang siya nag-i-erase ng kasalanan, kundi siya rin mismo ang initiation rites para ikaw ay maging Kristiyano. Tanong, bakit natin pagbabawalan ang ating mga sanggol na mabinyagan? Mga kapatid, ito ang laging tinatalakay o laging kinukontra ng mga sektang tatag lamang ng tao. Kasi daw, hindi daw biblical o wala daw tayong mababasa na merong infant baptism or merong child baptism. Totoo nga ba, mga kapatid, na wala talaga tayong mababasa na child baptism or infant baptism sa Biblia? Hindi nila binasa o hindi ba mababasa o talagang wala silang nabasa? O sadyang hindi lang sila knowledgeable sa Biblia? Mga kapatid, kung ating babasahin ang unang sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang sa 2. Partida, mga kapatid ha, gagamit tayo ng protestanteng salin ng Biblia. Yan ay The Voice Translation. At ito ang ating mababasa. I wouldn't want you to be ignorant of our history, brothers and sisters. Our ancestors were once safeguarded under a miraculous cloud in the wilderness and brought safely through the sea.
Enveloped in water by cloud and by the sea, they were, you might say, ritually cleansed into Moses through baptism. Habang ang mga dating Israelita na naalipin ng mga Ehipsyo o naalipin sa bansang Ehipto, habang sila ay naglalakbay patungo sa lupang pangako, nung sila ay nagdaan sa dagat na pula o sa Red Sea, at sila ay napapayungan ng mga ulap, yun pala ay bautismo, no? The day that they are liberated away from Egypt, that is already baptism for them, no? Tanong mga kapatid, sino-sino o alin-aling mga tao ba yon? No? Yun ba ay puro lang lalaki? Yun ba ay puro lang mga babae? Puro lang ba matatanda? Mga kapatid, kung ating babasahin ang Exodus, Kapitulo 12, versikulo 37, ito ang ating mababasa. For many years, the Egyptians stripped the people of Israel of their lives, labor, and dignity. God's justice demands that Israel be paid for all they lost. The Israelites left and traveled from Ramses to Succoth. There were about 600,000 men, plus all the women and children. So mga kapatid, klarong-klaro, napakalinaw sa bersikulo nating ginagamit, no? Kasama pala doon ay ang mga bata, no? Mga bata. Malamang may mga infants doon. Habang naglalakbay sila ay nabautismuhan. So imposibleng mga matatanda lang ang nabautismuhan doon. Mga kapatid, siguro ay masakit isipin o masakit tanggapin, no, na ayon mismo kay San Pablo, gumamit pa tayo ng protestanteng Biblia dahil mga protestante naman ang kumukontra sa infant baptism. Mga kapatid, napakasakit isipin na ang tawag pala ni San Pablo para sa mga taong wala naman palang alam patungkol doon sa bagay na iyon ay mga ignorante. Mga kapatid, naway hindi tayo tatamaan sa sinasabi ni San Pablo na ang mga taong walang alam na mayroong ang taong naglalakbay galing sa Ehipto patungo sa lupang pangako ay nabinyagan na, kasama doon ang mga bata, mga matanda at iba pa. Ang tawag doon ni San Pablo sa mga taong hindi iyon alam sa istoryang iyon ay mga ignorante. Mga kapatid, huwag niyong hayaan ang sarili ninyo na mapasama sa mga pinangalanan ni San Pablo na ignorante sa bagay na iyon. I wouldn't want you to be ignorant of our history, brothers and sisters. Our ancestors were once safeguarded under a miraculous cloud in the wilderness and brought safely through the sea. Enveloped in water by cloud and by the sea, they were, you might say, ritually cleansed into Moses through baptism. Mga kapatid, iginigiit nila ang punto na kailangan daw muna na magsisi at maniwala ang tao bago ito bautismuhan. Kaya nga, ipipilit nila na bakit natin babautismuhan yung mga supling, yung mga infants. Hindi pa nga yan marunong maglakad, maniwala pa kaya? May paniniwala pa kaya? Gamit ang Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 16. Hayaan nating basahin. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas,
ngunit ang ayaw sumabalataya ay paparusahan. Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo mismo ang ating pasasagutin. Gagamit tayo ulit ng protestanteng salin ng Biblia, ang Living Bible, kung saan mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 21, versikulo 16, at ito ang ating mababasa. Yes, Jesus replied, "Didn't you ever read the scriptures? For these say, even little babies shall praise Him." Ngayon mga kapatid, paanong makakapagbigay ng papuri ang mga sanggol kung wala silang pananampalataya? Mga kapatid, pruweba niyan ay nung sa panahon na ipinagbubuntis pa nga si San Juan Bautista, no? Imagine pinagbubuntis pa nga siya, nakilala na niya ang Panginoong Hesukristo sa panahon na bumisita ang ina ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pinsan na si Santa Isabel, na siyang ina rin ni San Juan Bautista, no? Kung mababasa natin iyan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 41, kung saan nagtatatalon siya sa saya doon sa womb o doon sa tiyan ng kanyang ina na si Santa Isabel. Si San Juan Bautista ay nagtatatalon, no? Nung nalaman niya na nandoon ang ina ng ating Panginoong Hesukristo, kasama na roon ng kanyang pinsan na ating Panginoong Hesukristo, na nasa tiyan din ng kanyang ina na si Santa Maria. Mga kapatid, napakaganda na reflection, dahil napapatunayan na kahit ang ibinubuntis pa na mga sanggol ay marunong nang kumilala sa Diyos. So, paanong hindi mo napapansin ang bagay na yan kung sa prinsipyo ng bawat sekta na ayaw sa infant baptism ay isa sa kanilang mga dahilan ay ayaw nilang binyagan o bautismuhan ang mga sanggol dahil daw hindi pa yan marunong maniwala o wala pa yang paniniwala. Samantalang sa Ebanghelyo ni San Mateo na ating binasa kanina, sa Mateo 21:16, na marunong na palang magbigay-pugay ang mga sanggol, no? Pruweba na dyan ay ang kahit noon na fetus pa lamang na si San Juan Bautista. Mga kapatid, kung igigiit ng ating mga minamahal na kaibayo ng pananampalataya na ayaw nila binyagan ang mga infants or mga sanggol dahil daw malaki na si Jesus Christ nung bininyagan ni San Juan Bautista, gagamitin lang natin ang ating logic, mga kapatid. Masasagot natin iyan. Bakit? At sa panong paraan? Kung alam natin ang pagkakaiba ng edad ni Jesus Christ at ni John the Baptist na kanyang pinsan, si John the Baptist ay 6 months older lamang sa Panginoong Hesukristo. Samantalang si Saint John the Baptist ay siyang pinakaunang tao na gumamit ng water baptism. No? So paano igigit nila na kung totoo ngang legal ang infant baptism, bakit
malaki na si Jesus Christ nung bininyagan. Mga kapatid, si Saint John the Baptist ang pinakaunang tao na gumamit ng tubig sa pagbinyag o sa pagbautismo. Dahil nga, gaya ng ating nabasa kanina, ang initiation rite ng isang tao patungo sa kanyang paniniwala sa Diyos ay sa pamamagitan ng tuli. Samantalang binago iyon, naging binyag na, no? Naging baptism na. At ang pinakauna niyan ay si John the Baptist. Samantalang si John the Baptist is 6 months older lamang kay Jesus Christ. Mga kapatid, gamitin din natin konti ang ating logic. Pangalawa, mga kapatid, kung gagamitin ng mga anti-infant baptism ang talata sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 16, bilang pangontra sa infant baptism, una sa lahat, walang sinasabi diyan na bawal ang infant baptism. Pangalawa, kung i-contextualize natin ang pagbasa niyan, yan ay patungkol sa mga tao na mga newly converted, malalaking tao na at makukonvert na into Christianity. No? Kung babasahin natin ang Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang sa 17, ito ang ating mababasa. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay pangagalin niyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y papalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Patunay diyan, mga kapatid, ay mismong ang ating head crusader ng ating organisasyon, ang Catholic Crusade Ministry, na kung saan ang tinatawag kong sarili kong tatay, no? Si Tatay Paul San Pablo Alima, isang dating ordinado na ministro or pastor ng Jehovah's Witnesses, no? Ilang taon, mahigit 10 taon siyang naging ministro o pastor ng Jehovah's Witnesses at na-convert patungo rito sa Santa Iglesia, no? Nabinyagan siya, mga kapatid, sa Mother of Mercy Parish sa Barubo, sa Surigao del Sur noong Mayo 29, 2011, no? Galing sa pagiging ordinado na ministro o pastor ng Jehovah's Witnesses, siya ay naging Katoliko at ngayon ay apologista na o defensor Katoliko na. Kaya, yan ay isang patunay na ang Santa Iglesia ay hindi lang sanggol ang binabautismuhan dahil utos nga ng Panginoong Hesukristo na binyagan o bautismuhan ang lahat ng tao. Lahat ng tao. Kung aso para sa inyo ang sanggol, edi aso, no? Huwag niyong binagan kasi aso para sa inyo. Pero para sa amin, ang tao, ang sanggol ay tao. So, bibinyagan yan ng Santa Iglesia. No? Mga kapatid, isa pang akusasyon ng mga anti-infant baptism ay ang pag-akusa nila sa Santa Iglesia na hindi daw valid ang baptism ng Santa Iglesia dahil daw buhos-buhos lang daw, no? Buhos-buhos lang daw, wisik-wisik lang daw. Una sa lahat, wala namang wisik sa baptism ng Catholic Church.
Buhos, meron. Pero mga kapatid, hindi naman iyan ang nagpapa-invalid ng baptism eh. Kasi nga, para sa kanila, invalid daw kasi hindi daw lumulubog, no? Para sa kanila, immersion lang daw ang valid form of baptism or valid procedure ng baptism. Mga kapatid, kung ating babalikan no ang ating binasa kanina sa unang sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Korinto kapitulo 10 bersikulo 1 hanggang sa 2, ang mga tao galing sa Egypt patungo sa lupang pangako ay naglakbay lang yon, no? Sa pamagitan ng paglalakbay nila, sila ay nabautismuhan. Wala namang sinasabi doon na sila ay lumubog, no, sa Jordan River. Pero sila doon ay nabautismuhan. Kung i-apply natin ang prinsipyo ng mga sektang tatag lamang ng tao, malamang sasabihin din nilang hindi yun valid kasi hindi naman yun lumulubog yung mga taong yun. Pangalawa mga kapatid, hindi siguro nila alam na meron ding immersion na type ng baptism ang Santa Iglesia gaya ng mga pictures na makikita ninyo sa taas ng mga screens. Ngayon, ibabalik natin ang argumento nila mga kapatid. Sabi nila, kailangan daw biblical. Isaan sa Bible mababasa na ang baptism, ang correct or right way of baptism ay ang paglubog sa drum, gaya ng makikita ninyo sa itaas ng mga screens. Ilulubog sa drum or sa swimming pool, mga inflatable pools, no? O magsusuot ng tila ba mga taekwondo artist sila o mga judo martial artist sila? Saan yan mababasa? Mga kapatid, ang instruction ng Panginoong Hesukristo ay binyagan ang mga tao, lahat ng mga tao. Pag sinabing lahat ng mga tao, no? Ang maniniwala ay bautismuhan, yun din ang ginagawa ng ating Santa Iglesia. Sa oras na ang ating head crusader na si Tatay Paul San Pablo Alima ay naniwala sa Santa Iglesia, bininyagan siya. Mga kapatid, puro akusasyon at pambibintang lamang ang ginagawa ng ibang sekta. Ginagawa natin itong programang ito mga kapatid dahil ang kasinungalingan ay paulit-ulit na ipapahayag, ito'y magtutunog katotohanan para sa mga taong walang kamuwang-muwang. Hanggang sa muli, maraming salamat sa iyong pagkikinig. Ito na lamang si Brother Mix. Peace.